Hawak na sa pwesto ang tatlong security screener ng NAIA na sangkot sa umano'y tanimbala nitong isang linggo. Para bigyan tayo ng detalye, live mula sa NAIA sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, una muna, napatunayan ba nga na nagkaroon talaga ng ganitong insidente ng tanimbala? Ano ang naging resulta ng investigasyon dyan? Ruth, actually, alam mo, sa ngayon ay ongoing pa yung investigation. Pero alam mo, kahit ongoing pa lang yung investigation, ay epektibo na ngayong araw yung pagkakasibak sa pwesto nitong tatlong security screener na irereklamo nga ng dalawang pasahero dito sa NAIA noong March 6. Ayon mismo kay Secretary Vince Dizon, ay malinaw ang panawagan nila sa lahat ng kawani ng departamento at mga attached agencies nito na maglingkod sa mamamayan at huwag maging pabigat sa mga ito. Kaugnay ito sa insidenteng nag-viral sa social media kung saan inireklamo ni Ruth Adel ang mga security screener na humabol sa kanya hanggang sa boarding gate dahil may nakita umanong basyo ng bala sa kanyang hand-carried bag. Ayon sa video na ipinost nito, hindi na sila pumayag sa hiling ng mga screener na bumalik pa sa x-ray machine para lang masilip ang kanyang bag dahil ilang minuto na lang ay sasakay na sila ng eroplano. Kaya doon na lang sa mga upuan sa boarding area binuksan ang kanyang bag. Ayon sa Department of Transportation, maling-mali ang ginawa ng mga screener dahil dapat ay doon pa lang sa x-ray machine ay hinarang na agad ang pasahero kung may makitang kahina-hinala sa bagahe nito. Dahil sa insidente, pinapasilip ni Dizon ang mga proseso at protokol kaugnay sa pag-iinspeksyon ng mga bagahe at kung anong dapat mabago rito. Sa ngayon ay nasa Vietnam si Adel at ang kanyang anak para magbakasyon. Ruth, nakarating na raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang insidente at ayon nga kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro ay kailangan daw pa-imbestigahin ito para mapanagot na ang dapat managot. Ruth. Ako, Gerard, bukod sa issue na yan, yung isa pang parang aberya dyan sa NAIA, nagkaroon daw ng power outage kahapon. May nabanggit ba tungkol dyan si Secretary Dizon? Tama yan, Ruth. Sinabi nga ni Secretary Dizon, sinabihan na niya ang Manila International Airport Authority na tingnan na kung na yung mga bagay na pwedeng baguhin para hindi na ito maulit. At sinabi rin ni Dizon na talagang hindi ito katanggap-tanggap dahil tumagal ng more or less 10 minutes yung power outage dito sa NAIA. Sa tatlong terminal lang NAIA kahapon, kaya kailangan ding makausap ang new NAIA Infrastructure Corporation tungkol dito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.